Huwag na ho nating patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin coming from Michelle, eto pala, Mariel Paz Barnido. Attorney, narinig ko po sa paliwanag nyo nung isang araw lang ang hearing. Tanong ko lang po, tama po ba na i-reschedule o magkaroon ng pangalawang hearing dahil pinagpapasa ng judge ang plaintiff ng additional evidence kagaya ng receipt of payment o listahan ng binayad ng defendant sa plaintiff. Samantalang ang defendant ay mayroong evidence na receipt of payment. And ang tanong ho ni Mariel Paz Barnido tungkol ho ito sa small claims court. Kasi di ba tinatalakay ho natin doon sa mga nakang episode ho ng usaping legal, no? Ang kapag ho ang inutang ho sa inyo ay hindi naman ho higit ng 1,000,000 piso. Hindi ho kasama yung mga interest at iba pa pong cost ng pagkakautang, ay maaari nyo ho yan na singilin via sa ating mga small claims court. At ang kagandahan ho kasi sa ating small claims court, mas mabilis ho yung proseso. Una ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado para kayo ay tulungan. At hindi na ho kailangan ng mga mahabang pleading. Kasi ho, templated na ho yung mga forms na gagamitin. Halimbawa ho, yung statement of claim. So usually ho, yung sa ating mga regular na civil case nga ho, mga complaint for sum of money, etc. Syempre mahabang pleading ho yan. Kailangan nyo ng tulong ng mga abogado para ho yan ay i-prepare, no? Pero kung sa ating mga small claims court, yung statement of claim ho, yan mo ay templated form na. Available na ho doon sa mismong korte. At fill upan nyo na lamang ho, syempre sasamahan nyo ho ng ibang dokumento ho, ebidensya na nagpapatunay na talagang may pagkakautang nga ho talaga sa inyo yung tao nga ho, no? At yun din nga ho dun sa nangutang naman, ay meron din naman ho kayong templated form, yung verified response naman ho. Yan ho naman yung isusumitin nyo rin sa korte para ho syempre kayo ay bigyan naman ng pagkakataon na magpaliwanag tungkol dun sa hindi nabayarang utang. Ngayon ho, syempre ang sinasabi nga natin dito sa ating small claims procedure, rules of procedure on small claims cases, isang araw lang ho, no? Yung magiging hearing ho dyan. So, syempre po, technically, dapat nga ho isang araw lang ho talaga. Pero kapag nakita ho ng judge na kulang naman ho yung ebidensya na talagang isinumite ng isang kampo nga ho, isang partido, ay syempre may discretion naman ho yung judge na magpatawag pa ho ulit ng susunod na hearing. Yan ho kasi yung tinatanong sa atin ng ating nag-text nga ho, no? Sa kanya ho ay parang nagkaroon ulit ng isa pang hearing daw ho for additional evidence. Samantalang yung defendant, mayroon naman daw na evidence ng receipt of payment niya. So ayun ho, syempre hindi naman ho mag-rely yung judge nga ho, no, doon sa ebidensya nung iisang partido lamang. Kaya ho malamang sa malamang ay ito ay nagpatawag ho ng second hearing para naman magkaroon ng ebidensya yung plaintiff naman ho, yung nagreklamo nga ho, no, para naman ho sa kanyang panig. So hindi ho yan irregular, no? At talaga may discussion ho yung judge para naman ho talaga magpatawag ng isa pa hong hearing kung nakita ho niya na hindi ho sapat yung ebidensya na ibinigay nung isang partido. Kaya ho, yun nga lang ho, sumiti ho kayo ng additional na ebidensya nga ho ninyo gaya ng sinasabi ng korte. At syempre ho, kung mapatunayan naman ho, no, talagang wala ng
talagang may pagkakautang nga sa inyo yung tao at hindi ho talaga niya nabayaran, ay syempre papanig naman ho sa inyo yung small claims court. Tandaan lamang ho natin yung desisyon ho ng small claims court ay pinal na ho at hindi na ho maaring apela pa sa mas mataas na korte. Kaya ho mag-ingat din tayo no, kung tayo ay magreklamo nga ho, maghahain ng complaint nga ho sa mga nagkautang sa atin via yung small claims court.